Kumbaga po 'pag wala po kaming ulam or wala talagang pambili, saktong pangbaon lang, nanghihingi po ako kay tita ko ng sabaw. Tapos ang ginagawa ko po 'pag sakto lang po sa kanila, inuuna ko po silang pakainin, nagkakape na lang po ako para po makakain lang din po sila. Tao po! Good afternoon po, ma'am. Good afternoon Erica, po, no? Opo. Ako po si Erica P. Bukad, 29 years old, nakatira po sa San Fermin, Cagayan City, Isabela. Ang trabaho ko po ay isang vendor. Kumusta naman po kayo ngayon? Sa pang-araw-araw po, awa po ng Diyos, nakakaraos naman po sa pang-araw-araw na gastusin para lang din po sa pagtitinda ng mga merienda at konti pong sari-sari store. Yung asawa ko po ay nagtatrabaho po bilang mason po doon po sa Ilagan po. Kahit papaano naman po, ma'am, nakakaraos naman po. Yun nga lang po, kailangan po siyang tulungan dahil po hindi naman po ganun kalakihan yung nasasahod niya. Yung pangpasok po kasi ng mga anak ko araw-araw is malaking gastusin na lang po yun kasi malayo po dito sa amin yung paaralan po nila, tapos nagbabaon pa po sila para lang po makasave ko kahit papaano po. Nagbabaon na po yung panganay ng anak ko po na kanin, doon na lang po siya kumakain sa school po. Ilan po pala yung anak? 4 po. 3 po silang nag-aaral. Yung isa po is grade 6, yung pangalawa po is grade 4. Yung dalawa pong lalaki magkasunod po sila, 1 year and 3 months lang po yung gap. Tapos yun po yung binabantayan ko po araw-araw na kinder po. Tapos yung isa po naiiwan po kay nanay ko. Pag wala po ako, yung anak ko po na grade 4 is half day lang po. Gawa nga po nung school nila is masyadong maraming nag-aaral. Half day po ang pasok. Siya po is panghapon. Kaya pag wala po ako, siya po ang nagbebenta pag umaga po. Siya na din po nagbabantay ng ading niya. Yung sa paglalako ninyo, di ba, nabanggit nyo naman. Kumusta naman po? Pag Sabado-Linggo po, dun ko po masasabi na malaki ang nakikita. Kasi po marami pong mga bata. Pero pag ganito pong may school po, ilan-ilan lang din po. Kasi po minsan yung mga bata, tita, fries, ganun lang po. Konti-konti lang din po. Hindi po tulad pag walang pasok. Kasi po yung mga anak ko, pinaglalako ko din po. Pinaglalakad ko po dyan sa mga kapitbahay din. Sa totoo lang po, yung paglalako ko po, simula po nung nag-asawa po kami ni Mr. ko po, naglalako na po ako. Ang sahuran po niya kasi noon is nung as in hindi po kami nakasurvive, weeklyhan po. Ang ginagawa ko po, pinapasok ko po yung allowance po ng mga anak ko sa tindahan ko. Total araw-araw naman pong may bumibili, yun po yung pinangbabaon po nila araw-araw. Ano po, marami pong times na umiiyak po talaga ako sa kanila na sinasabi ko, konting tiis na lang at makaka-survive din. Ang ginagawa ko pa nga po para lang po nanghingi po ako sa mga tita ko po ng pangsabaw lang po ng mga anak ko dahil nandun po kami sa time na last year po na as in walang-wala po, kahit po walang-wala po talaga. Kumbaga po pag wala po kaming ulam or wala talagang pambili, saktong pangbaon lang, nanghingi po ako kay tita ko ng sabaw. Tapos ang ginagawa ko po pag sakto lang po sa kanila, nagkakape na lang po ako para lang po, inuuna ko po silang pakainin, nagkakape na lang po ako para po makakain lang din po sila. Sa umuutang naman po, hindi naman po sa umuutang na yung utang talaga na kasi ang ginagawa ko po minsan po as in walang-wala na pong laman yung tindahan. Kasi pag yung katulad po ni tita, pag wala din po siyang niluluto, nagbubukas na lang po ako ng dilata para lang po pinaghahati-hati ko po sa kanilang 3. Meron po ba yung time na nag-aaway kayo ni Mr.? Maraming times po na nag-aaway kami ni Mr. Simula po nung may malaki na po kaming anak, ang tinatak po namin sa isip naming dalawa, di ba ayaw po namin, ibag po kaming mag-aaway sa harapan ng mga anak namin. Pero kung meron po yung sobrang bigat na po, yung hindi ko na po mailabas yung sakit ng loob ko,
dala na po ng iisip na araw-araw na naiiwan sa mga anak ko, kung ano bang ipapakain ko, kung ano bang gagawin ko para lang makasurvive sa pang-araw-araw namin. Ang ano po, minsan po nag-aaway kami, nagagalit po yung mga magulang ko. Kasi po, kumbaga dito po, ako po taga dito, yung asawa ko po taga ibang lugar po. May mga bagay po ba na hindi niyo sinasabi sa asawa niyo tsaka anak niyo? Kasi ayaw niyo silang mag-alala. Sa anak ko po, ma'am, hindi ko po maitatago, lalo na po sa pakanay ko kasi yung pakanay ko po makapapa po siya, pero pagdating po sa mama, matulungin po siya. Ang sa asawa ko po, lahat po sinasabi ko sa kanya, ganito, ganyan. Yung mga bata, kawawa naman, paano kaya yan? Walang pambili ng ulam, wala pang natitindahan, wala na ding laman yung tindahan. Saan kaya tayo kukuha ng pambili natin ng pagkain para lang may maibigay tayo? Ganun po, sinasabi ko po sa kanya. Kung maririnig kayo ngayon ng mga anak niyo, ano po ang mensahe niyo sa kanila? Mag-aral po sila ng mabuti para po hindi po nila madanasan yung dinadanas namin ni papa nila. Gagawin naman po namin lahat ng makakaya namin para lang po maibigay po yung pangangailangan po nila, makapag-aral po sila ng mabuti. Huwag po nila kaming gayahin ni papa nila na hindi po namin natapos yung pag-aaral po nila namin. Yung nasa point na po na sukong-suko na po ako. Yung sa point po na gusto ko na lang din pong mawala, ganun. Pero ang nasa isip ko po kasi kailangan po ako ng mga anak ko, sino pong mag-aaruga sa mga anak ko, ganun po. Na ano na lang din po siguro na kailangan hindi danasin ng mga anak ko na hindi makatapos ng pag-aaral. Kailangan makatapos sila ng pag-aaral para in the future po, hindi po sila naghihirap na tulad namin ni papa nila na kailangan po nilang maglako, magtrabaho sila sa mainit para lang po may pangbuhay sa pamilya po nila. Bakit po kayo sumali sa Ako Challenge sa Sari Store Edition ni Miss Maricel? Naiinganyo po kasi ako sa mga napapanood ko po sa Hakot Challenge po niya, natutulungan po niya. Kasi po, yung time po na yun, nag-open po ako ng Facebook ko. Bigla po siyang nag-flash yung ano ni Ma'am Maricel Tulfo dun sa Hakot, 25 na Hakot Challenge po niya. Nag-flash po siya sa Facebook ko. Dun po yung biglang pumasok sa isip ko, itry ko nga to, baka sakaling isa ako sa mapili. Nung time po na tinignan ko yun, 300 pa lang po siya na comments. Tapos nung nag-video po ako, paulit-ulit po akong nag-video, parang nawawalan na din po ako ng pag-asa na sabi ko, wag na lang ata, baka hindi para sa akin. Pero meron po kasi yung side na i-push mo, sige gawin mo, malay mo, isa ka. Hanggang po sa nakagawa na ako ng video, mag-11 na po ng gabi. Ang nasa isip ko po, wag ko na munang i-comment at baka hindi na po mapansin ni Ma'am Maricel. Bukas na lang po. Yun na po yung kinaumagahan po. Yun po yung nakita ko, nasa 3,700 na po yung comment. Nagdadalawang isip na naman po ako na wag na lang i-comment. Baka hindi naman na ako mapili. Tapos meron po yung kapatid ko nagsabi na i-comment mo lahat, malay mo mapili ka. Ano naman yan swertehan lang yan. Tapos tuwang-tuwa po ako nung meron na pong nag-message sa akin. Tapos may tumawag na din po na isa po ako sa nakasali din po sa Hakot Challenge po ni Ma'am Maricel po. Ano naman po ang mensahe niyo kay Miss Maricel Tulfo? Ma'am Maricel Tulfo, sana po marami pa po kayong matulungan na katulad ko. Maraming salamat po dahil meron po kayo na tumutulong sa katulad ko pong mahihirap na nangangailangan po ng tulong. Sana po bigyan po kayo ni Lord ng maraming buhay po at i-bless po kanya kayo araw-araw para po makatulong po sa mga katulad ko po. Hello po ma'am, kumusta? Nandito po ulit kami. Bale, dito na din po yung groceries nyo. Bababa na lang din po natin. Kailangan ko na lang din po ng tulong ng magbababa ng groceries.
Inisip lang kita kasi gusto mong makita personally ko lang dito na rin ako, diba? And congratulations in advance, Merry Christmas. May dumadaan na bagat. Ayan, madam, anong gusto mong sabihin, hindi lang sa akin, at sa mga nanonood na magsa-celebrate ng Pasko ngayong taon? Sana po maging masaya po yung Pasko natin kahit po may darating po unos sa atin, tayo po ay magpakatatag lang para sa ating pamumuhay po. At thank you po kay Ma'am Marcel Tulfo, kay Sir Rafi Tulfo, kay Ma'am Jocelyn Tulfo at kay Sir Rafi Tulfo po na sa po ako sa napili niyo po na mabigyan ng Hakot Challenge na sari-sari store po. Malaking tulong po sa akin po, ma'am, dahil po para po sa aking apat na anak. Ay, bong, diba? Sana gawin mo ng 5 yung anak mo para mas masaya. Thank you. Saan siya magbebenta dito? Dito, Sa dito. gilid? Ganun pala yun. Sige nga, sample nga. Yun nga, kunyari magbebenta ka. Kunyari may bibili. Ako ba dapat yung bibili? Ako naman Dali. babaya. Dali. Bili na daw kayo si Ma'am Marcel Tulfo na daw! Yung first day mo, pero gusto mo balik. Thank you po, Ma'am Marcel Tulfo, sa binigay niyo pong opportunity sa akin na makasali sa Hakot Challenge niyo po. At promise ko po, papaluguin ko po yung binigay niyong pangkabuhayan sa akin para po sa mga anak ko. Merry Christmas and a Happy New Year po. Thank you po.